King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 389. Purple Saint Ruins, Ikalawa. Purple Saint Ruins. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Mukhang ito ang pangalan ng lugar na ito. Ang mga henyo sa labas ng mundo ay malinaw na nakakaalam ng higit pang impormasyon tungkol dito at mayroong higit sa isang puwersa sa tinatawag na Purple Saint Ruins. Pag-usapan natin ang Purple Saint Ruins. Casual na sabi ni Zhao Fang habang ang isang latigo na gawa sa kidlat ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa kulungang ito na gawa sa mental energy, iba ang paglipas ng panahon. Ang isang hininga dito ay maaaring mga hulugan ng mga oras o kahit kalahating araw sa totoong mundo. Nakadepende lang ito sa antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Fang. Higit pa rito, maaaring payagan ng God Spiritual Eye si Zhao Fang na gamitin ang kanyang Eye of Illusion sa buong potensyal nito. Nagbago ang ekspresyon ni Qing Xiaoshuo at tila hinuhulaan ang bloodline ng mata ni Zhao Fang. Kung hindi siya makikipagtulungan ng mabuti at hindi makakawala dito, kailangan niyang tiisin ang walang limitasyong pagpapahirap ni Zhao Fang. Ang sakit sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan ay 10 beses hanggang 100 beses na mas masakit kaysa sa pisikal na sakit. Huwag gumawa ng walang magawa na pakikibaka. Siguro maaari kang magdulot ng ilang problema para sa akin sa totoong mundo ngunit dito ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako ay mas malaki. 20 oras dito ay isang hininga sa labas. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kidlat na latigo. Nanginginig ang figure ni Qing Xiaoshuo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang henyo mula sa isang clan at hindi pa nakakaranas ng maraming sitwasyon sa buhay o kamatayan. Dahil nataman siya ng Eye of Illusion ni Zhao Fang, wala siyang kakayahang lumaban. Ni hindi mo alam ang Purple Saint Ruins. Maaaring isa kang henyo mula sa ibang paksayon. Ngunit paano ito posible? Napasigaw si Qing Xiaoshuo nang biglang may naalala siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Zhao Fang. Ngumisi si Zhao Fang. Bakit ka makakapasok at hindi ako? Ang Purple Saint Ruins ay kinokontrol ng 3 strongest sects ng Tianlu Islands at kung wala ang kanya-kanyang inheritance token, paano makakapasok ang mga henyo mula sa ibang puwersa? Hindi nakaimik si Qing Xiaoshuo, na parang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Siya ay nagmula sa Tianlu Islands at ang Purple Saint Ruins ay isang bagay na maaari lamang buksan isang beses bawat 10 taon. Gayunpaman, wala pa siyang narinig na mga tao maliban sa 3 sekta na maaaring makapasok. Paano nakapasok ang kabataang ito? Pagkarinig hanggang dito ay nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit nakapasok din siya sa Purple Saint Ruins ay isang aksidente at ang totoong dahilan ay marahil ay kay Zhao Yufei. Pagkatapos ay napakahusay na nakipagtulungan si Qing Xiaoshuo at sinagot ang lahat ng mga tanong tungkol sa Purple Saint Ruins. Pagkatapos ng lahat, ang impormasyong ito ay hindi isang lihim at kung hindi siya makikipagtulungan ay ipapahiya niya ang kanyang sarili. Si Zhao Fang ay lubos na nasisiyahan sa kanyang saloobin. Ilang puwersa ang nakapasok sa Purple Saint Ruins at ano ang 3 sects na pinag-usapan ninyo? Direktang tanong ni Zhao Fang. Ang 3 sekta ay ang Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace at Moon Demon Palace, lahat sila ay hindi bababa sa 2 star na puwersa. Bukod sa kanila ay mayroon ding 10 iba pang piling puwersang 1 star. Sagot ni Qing Xiaoshuo. 2 bituin na sekta. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang nang marinig niya ito. Sinabi ng mga sinaunang talaan na ang mga puwersa ay inuri sa 5 bituin mula sa 1 bituin hanggang 5 bituin, tulad ng isang tore. Sa buong kasaysayan ng Azure Flower Continent, ang pinakamakapangyarihang puwersa noon ay ang Scarlet Moon Demonic Religion na isa ring 1-star force at malapit sa 1.5 bituin na puwersa. Ang Iron Blood Religion na kinaroroonan ni Zhao Fang ay malamang na kalahating bituin o malapit sa 1 bituin. Tulad ng para sa 13 clans, lahat sila ay magkasama ay hindi kahit 1 kalahating puwersa ng bituin. Sa pakikinig kay Qing Xiaoshuo, ang background ng mga henyong ito na pumasok sa Purple Saint Ruins ay nasa antas ng Scarlet Moon Demonic Religion. Sa itaas ng mga ito ay ang 3 sekta, lahat ng hindi bababa sa 2 bituin. Ang 2-star force ay isang bagay na hindi pa nangyari sa Azure Flower Continent.
Ang kinakailangan para sa 2 star na puwersa ay ang pagkakaroon ng hari sa Void God Realm at ang Void God Realm ay hindi maisip para sa Azure Flower Continent. Nangangahulugan ito na maaaring sirain ng alinman sa 1 o 2 sa mga puwersa sa likod ng mga taong ito ang Azure Flower Continent. Ano ang lakas ng mga henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins? Kamusta na kayo? Apurahang tanong ni Zhao Fang. Maaga o huli ay makikipag-ugnayan siya sa kanila. Ang aming lakas ay mababa sa gitna ng mga henyo dito. Sa mga henyo dito, nariyan ang 10 True Lords na lahat ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank o kahit kalahating hakbang na Origin Core Realm. Kahit kaming 4 Wind Snow Pavilion na magkasama ay hindi makakapigil sa isang galaw nila. Medyo mapait na tugon ni Qing Xiaoshuo nang banggitin niya ang 10 True Lords ng may paggalang at pag-iingat. 10 True Lords Genius. Naramdaman ni Zhao Fang na naging mas solemn na ang kanyang puso at isang pressure na hindi pa niya naramdaman noon. Isinasantabi ang 3 sekta, ang 4 lang mula sa Wind Snow Pavilion ay hindi maaaring harapin ni Zhao Fang. Kahit na dumating ang lahat ng 5 napakahusay na prodigy ay makakamit nila ang isang draw. Si Qing Xiaoshuo ang pinakamahina sa 4 mula sa Wind Snow Pavilion. Alam na ngayon ni Zhao Fang ang sitwasyon tungkol sa Purple Saint Ruins. Ang natitira na lang ay tungkol sa Purple Saint Ruins mismo. Anong uri ng pamana itong Purple Saint Ruins? Ang orihinal na may-ari ng Purple Saint Ruins ay ang Purple Knight Sacred Lord na ang cultivation ay umabot sa Mystic Light Realm at isang hakbang lang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Dahan-daang sinabi ni Qing Xiaoshuo ang kasaysayan ng Purple Saint Ruins. Si Zhao Fang ay hindi nagmamadali dahil ang paglipas ng panahon dito ay iba sa labas ng mundo. Mukhang ang Purple Knight Sacred Lord ay may malabong bloodline mula sa 10,000 ancient races ngunit namatay sa ilang kadahilanan na walang nakakaalam. Iniwan niya ang mga guho na ito at bagamat bumagsak na ang Purple Knight Sacred Lord, may bakas pa rin ang kanyang kaluluwa na sumanib sa mga guho na ito na pipili ng taong pinakaangkop na magmamana sa kanyang linya. Tahimik na nakinig si Zhao Fang. Maraming chismis tungkol sa Purple Saint Ruins na nagpapula pa sa mga mata ng Sovereigns at Void God Realm Kings. Siyempre, ang Purple Saint Ruins ay palaging kinokontrol ng 3 sekta at kahit na may mga puwersang may pulang mata, hindi sila nang ahas na kumilos kahit na sila ay mga sovereign. Anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng 3 2-star na sekta na ito? Ilan lang sa mga puwersa sa ilalim ng 2-star na sektang ito ang maaaring tumawid sa Azure Flower Continent. Ang 3 sekta ay ang Blackcliff Palace, isang 2-star sect. Ang Moon Demon Palace na dati ay 2.5 star na sekta ngunit ngayon ay bumaba na sa 2 bituin. Ang Pure Moon Spiritual Sect na kasalukuyang pinakamalakas at nasa 2.5 bituin. Mga higanti sila sa paligid. Si Qing Xiaoshuo ay magalang ngunit napupuot sa parehong oras nang banggitin niya ang 3 sekta. Bilang isang subordinate clan ng isang bituin, ang Wind Snow Pavilion ay kailangang bigyan ang Moon Demon Palace ng malaking halaga ng mga mapagkukunan bawat taon. Lugar ng isla. Naramdaman ni Zhao Fang na parang napakalayo ng mga lugar na ito sa Azure Flower Continent. Narinig mo na ba ang anumang kontinente? Sinubukan ni Zhao Fang. Kontinente. Iyon ay isang maalamat na lugar na napakalayo sa amin. Matapos masira ang desolate continent at maging bilyon-bilyong piraso, ang anumang butil ay naging lugar. Siyempre, may ilang maliliit na isla na tinatawag ang kanilang mga sarili na kontinente. Para silang mga palaka sa ilalim ng balon. Nanunuya si Qing Xiaoshuo. Nang marinig ito ni Zhao Fang, naramdaman niyang may mali, ngunit hindi na niya pinag-aralan pa. Ang kasalukuyang gawain ay ang mabuhay sa Purple Saint Ruins at makipagkita kay Zhao Yufei at ang munting pas ang magnanakaw. Isang hininga mamaya. Plop. Bumagsak ang figure ni Qing Xiaoshuo sa lupa na basang-basa sa malamig na pawis. Tinatakan ni Zhao Fang ang true spirit chi ni Qing Xiaoshuo at ang kanyang mga kakayahan sa paggalaw. Xiaoshuo. Mula sa malayo ay may sumigaw mula kay Li Xiao, na nasa huling yugto ng True Mystic rank. Sina Li Xiao at Qing Xiaoshuo ay parehong pumunta sa magkahiwalay na direksyon upang maghanap at pareho sa zone na ito. Hinati ng dalawa ang gawain at maaaring tumulong sa isa't isa. Kahit isang hininga lang, napagtanto ni Li Xiao na nawala si Qing Xiaoshuo at napagtantong may mali.
Napakaingat. Napagtanto ni Zhao Feng na minamaliit niya ang apat na henyo mula sa Windsnow Pavilion. Ang kanilang puwersa ay kapantay ng antas ng Scarlet Moon Demonic Legions. Siyempre, hindi niya alam na kaya pala sila naging maingat ay dahil hindi kalayuan dito ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace. So, bulalas ni Li Xiao at nagmamadaling pumunta sa burol kung saan huling naroon si Li Xiaoshu. Sa katotohanan, siya ay itinago ni Zhao Feng. Nawala si Xiaoshu. Siguradong taga Blackcliff Palace iyon. Ang kabataang may mata ng agila at ang ibang tao sa malayo ay katatapos lang sa Blackwall Lightning Crocodile at hinahati ang mga samsam bago natanggap ang balitang ito. So, ang natitirang tatlong henyo mula sa Windsnow Pavilion ay mabilis na sumugod patungo sa burol. Dalawang huling yugto na True Mystic Ranks at isang Peak True Mystic Rank. Hindi ko na siguro kayang magtago. Matigas ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang mga henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins ay may kanya-kanyang inheritance token at madadami ang isa't isa kung sila ay mula sa parehong grupo. Ang tumakbo o ang labanan. Umikot ang isip ni Zhao Feng. Wala siyang kakayahang harapin ang tatlo. Ang mga kabataang may mata ng agila ay ka-level ni Yu Tianhao at ang dalawa pang huling yugto na True Mystic Ranks ay mas malakas lamang kaysa kay Goddess Bingwei. Tumakbo man siya at medyo malaki ang pagkakataong makatakas, hindi tiyak na makakatagpo siya ng mas malalakas na henyo. Biglang nascan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang lugar at nakaisip siya ng plano. Bagaman medyo delikado ang planong ito, sulit na subukan. Kapag nagtagumpay ito, malaki ang pakinabang nito sa akin. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang ginagawa niya ang kanyang desisyon. Binuhat ni Zhao Feng ang pagod at walang magawa na si Qing Xiaoshu pagkatapos ay lumabas at hinarap ang tatlong henyo mula sa Windsnow Pavilion. Xiaoshu. Bulala si Li Xiao na nasa harapan at ang dalawa sa likuran niya. Bastos, ang lakas ng loob mong kidnapin si Xiaoshu. May halong gulat at galit ang dagandong ni Li Xiao. Nag-aapoy ang puso niya nang makitang kinidnap ang taong mahal niya. Kung maglalakas loob kang lumapit, pipigain ko ang leeg niya. Malamig na hinawakan ni Zhao Feng ang puting leeg ni Qing Xiaoshu. Ang pag-hostage kay Qing Xiaoshu ang unang hakbang ni Zhao Feng sa planong ito. King of Gods, Kabanata 370. Magnakaw. Sa maliit na burol. Kinuha ni Zhao Feng na hostage si Qing Xiaoshu. Puting-puti ang mukha ng huli at walang lakas sa loob niya. Ang kanyang kapangyarihan ay selyado at hindi man lang nagkaroon ng kakayahang magsalita. Ang tatlong henyo ng Windsnow Pavilion ay nagulat at nagalit ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Bastos, bitawan mo si Xiaoshu pagkatapos ay humingi ng tawad at hahayaan ka naming mabuhay. Malamig na sabi ng namumunong kabataan na may mata ng agila. Ang kanyang kultibasyon ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic Rank at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing kay Yu Tianhao. Tiwala ang kanyang mga hakbang at may malamig na aura. Ang bawat aksyon mula sa kanya ay sapat na upang maging hindi mapalagay ang normal na True Spirit Realm. Walang ekspresyong binibigyang lakas ni Zhao Feng ang lalamunan ni Qing Xiaoshu. Agad na naging berde ang mukha ni Qing Xiaoshu habang siya ay nagpupumiglas at umuubo sa kawalan ng pag-asa. Halatang nasasaktan siya. Tumigil ka. Ang mga ekspresyon ni Li Xiao at ang isa pang huling yugto na True Mystic Rank ay nagbago at ang mga yapot ng mga kabataang agila ay huminto. Lihim siyang nagulat dahil ang batang asol na buhok na ito ay nasa unang bahagi pa lamang ng True Mystic Rank ngunit hindi natinag sa kanyang pressure. Para bang sanay na sanay siyang mang-hostage. Higit pa rito, sa cultivation ng kalaban, paano niya nagawang mahuli si Qing Xiaoshu ng ganoon kadali? Ako, si Qiao Changting, ayaw kong pinagbabantaan. Kung siya ay namatay, ipapadama ko sa iyo na mamatay ka. Madilim na sabi ng kabataang may agila. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag. Kung sino man sa inyo ang hahakbang pa, puputulan ko ang isa sa kanyang mga braso. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Nagkatinginan ang tatlong lalaki, hindi inaasahan na ganito pala ang karanasan ng kabataang ito. Sa katunayan, ang pag-hostage ay hindi ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Zhao Feng at dalubhasa niya ito.
Ang pamamaraang ito ay lubhang kapaki-pakinabang laban sa makapangyarihang mga kalaban. Bumalik sa Watermon Treasury ay inagaw niya ang mekanismo ng Master at agad na pinaikot ang tubig at hinaranggan ang tatlong True Spirit Realm kahit na siya ay nasa Ascended Realm lamang. Inagaw niya si Empress Qin sa kabisera ng Canopy Great Country at ginulat niya ang bansa. Bata, anong gusto mo? Hindi napigilan ni Li Xiao ang sarili dahil ang babaeng mahal niya ay nasa sobrang sakit at maaaring mamatay anumang oras. Huwag kang lalapit hanggat hindi ako nakakalayo ng 10 milya. Anumang paggalaw ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. Mabagal na sabi ni Zhao Fang. Sino ang nakakaalam na hindi mo siya papatayin pagkatapos? Malamig na sabi ng kabataang may agila. 10 milya. Bahagyang nagulat ang kabataang may mata ng agila dahil hindi naman kalayuan ang distansyang ito. Ilalagay ko siya dito at pagkatapos ay maaari mong iligtas dito pagkatapos kong makapasa ng 10 milya. Ito ay isang matapat na pakikitungo. Inilagay ni Zhao Fang si Qing Xiaoshuo sa lupa. Nagkatinginan ang mga kabataan at nag-isip sa kanilang puso. May kapansanan ba ang brat na ito? Ibinaba ang hostage tapos tumakbo. Kung gagawin niya iyon, maaaring iligtas ng 4 mula sa Windsnow Pavilion ang bihag habang tinutugis siya ng sabay. Sa lahat-lahat, ang paggawa nito ay naglagay kay Zhao Fang sa isang tanggang sitwasyon at ito ay sapat na tapat. Sige, pumayag kami. Tuwang-tuwa si Li Xiao at agad na pumayag. Bagamat naghihinala ang tatlo, napagpasyahan nila na kapag ibinaba ni Zhao Fang si Qing Xiaoshuo at umalis ng ilang milya ay maaari nilang patayin. Kung tungkol sa isang pangako, walang halaga iyon. Sige, pwede ka nang umalis. Hindi ka namin guguluhin bago mo maabot ang 10 milyang radius. Kumislap ang mga mata ng kabataang may agila. Tumanggaw si Zhao Fang pagkatapos ay dahan-dahang naglakad palayo matapos ibaba si Qing Xiaoshuo. Talagang umalis siya ng ganito. Ang tatlo mula sa Windsnow Pavilion ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa puntong ito, napabuntong hininga ang tatlo at tumitig kay Zhao Fang kung sakaling pagsisihan niya ang desisyong ito. Pagkatapos ng lahat, malapit pa rin si Zhao Fang kay Qing Xiaoshuo habang malayo pa ang kanilang pupuntahan. Gayunpaman, 100 hakbang, 200 hakbang, 100 yarda. 1 milya. Lalong lumakad si Zhao Fang at nalipat ang tatlo mula sa Windsnow Pavilion. Li Xiao, ikaw ang pinakamalapit kay Qing Xiaoshuo. Kapag ang mga batang iyon ay umabot ng 2 milya, pumunta ka kaagad at iligtas siya. Sabi ng kabataang may agila. Sa kanilang mga kalkulasyon, kapag naabot na ni Zhao Fang ang markang 2 milya ang kanyang banta sa hostage ay magiging napakababa. Tumanggaw si Li Xiao at sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Habang malapit nang maabot ni Zhao Fang ang markang 2 milya. Hindi nakatiis si Li Xiao at ginawa ang kanyang hakbang. Gayunpaman, sa sandaling ito, Lightning Fire God's Eye. Biglang lumingon si Zhao Fang at ang kanyang kaliwang mata ay kumislap na may asher na apoy. Whoosh! Isang kalahating transparent na apoy ng kidlat ang damapo kay Li Xiao at sumabog at nagsimulang mag-alab sa kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip. Arg! Napaungol si Li Xiao at bumagsak sa lupa habang pinapaikot niya ang kanyang True Spirit Chi upang patayin ang apoy. Ilang sandali lang ay nasunog na ang kanyang isip at katawan. Ang biglaang pagbabagong ito ay ikinagulat ng dalawa sa likuran. Kakagalaw pa lang nila nang ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakalock kay Qing Xiaoshuo na may kalahating transparent na apoy ng kidlat. Si Qing Xiaoshuo ay walang panlaban at kung siya ay tamaan ng Lightning Fire God's Eye ay tiyak siyang mamamatay. Tumigil ka. Naghiyawan ang tatlo kasama si Li Xiao na nasugatan pa rin. Huminga ng malalim ang kabataang may mata ng agila na may pinakamataas na cultivation at muling siniyasat si Zhao Fang. Inamin niyang minamaliit niya ang kalaban. Ang asol na buhok na brat ay kumilos sa isang makaranasang paraan at kung unahin si Qing Xiaoshuo ay nangangahulugan na mayroon siyang isang uri ng pag-asa. Ang hanay ng mga kasanayan sa aking mata ay 10 milya at nakita mo kung gaano ito kabilis. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang habang siya ay tumalikod at nagpatuloy muli. 10 milya. Parang hindi makapaniwala ang tatlo. Ito ay hindi bilang kung hindi sila nakakita ng ganoong kasanayan, ngunit ang saklaw na ito ay hindi kapanipaniwala. Siyempre,
Ito ay dahil lamang kay Zhao Feng ang God's Spiritual Eye at ang 10 milya ay isang ligtas na distansya. Gayunpaman, kapag mas mahaba ang distansya, mas mababa ang kapangyarihan nito at kapag umabot ito sa isang tiyak na saklaw, ang pag-atake nito ay walang silbi. Bibigyan kita ng huling pagkakataon kung hindi ay mamamatay siya. Tumalikod si Zhao Feng at umalis. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis ang kanyang pag-atras. Shua. Ang isang arko ng kidlat sa lalong madaling panahon ay sumanib sa mga kagubatan at sa Purple Saint Ruins. Ang espiritual na pakiramdam ng mga kabataan at kumpanyang may agila na mata ay nabawasan ng malaki at maaari lamang matansya kung nasaan si Zhao Feng. Hindi nila namalayan na sa kagubatan nagtago si Zhao Feng sa isang madilim na sulok at isang anino ang pinakawalan mula sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang bilis ni Zhao Feng ay naging mas mabagal at mas mabagal. Matapos ang kalahating oras na ginawa sa paggawa ng tsaa ay hindi na napigilan ng 3 mula sa Snowwind Pavilion. Brother Kiao, halos nasa 10 milya na siya ngayon. Apurahang sabi ni Li Xiao. Li Xiao, responsable ka sa pagliligtas kay Qing Xiaoshuo. Lu Yuan, tulungan mo siya. Ipinamahagi ng kabataang may agila ang mga gawain. Ililigtas ni Li Xiao si Qing Xiaoshuo at si Zhao Feng ay isang malabong anino na lamang. Ang isa pang huling yugto na True Mystic rank na si Lu Yuan ay ang maging bantay. Nasa unahan ang Rescue and Pursuit habang nasa likod nila ang bangkay ng Blackpool Lightning Crocodile. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mas maraming tao kaysa sa Snowwind Pavilion lamang at kailangan nilang magbantay laban sa mga henyo mula sa ibang puwersa. So, ang pinakamataas na True Mystic rank kabataang may agila ay kumislap sa hangin at hinabol si Zhao Feng. Papatayin ko ang brat na ito kahit anong mangyari. Wala siyang aura ng inheritance token at hindi kabilang sa alinman sa 3 partido. Malamang na nakontrol niya ang isang butas sa Purple Saint Ruins. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ng kabataang may mata ng agila. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Zhao Feng ay hindi niya binalak na palayain siya. Sa bilis ng agila-eyed youth, hindi nagtagal ay naabutan niya si Zhao Feng. Bata, sumuko ka na. Ang kabataang may mata ng agila ay tumingin sa ibaba at pinagmasdan ang Zhao Feng na tumatakbo sa kagubatan. Gayunpaman, ang asol na buhok na malabo ay hindi tumugon at nang ang kabataang may agila na mata ay malapit nang gamitin ang kanyang espiritual na pandama upang mailock ang target, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi maganda. Niloko ako. Ikinaway ng kabataang may mata ng agila ang kanyang kamay at winasak ng malamig na hangin si Zhao Feng. Poof! Ang figure ay nawala sa hangin na parang panaginip. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Yin Shadow Cloak upang lumikha ng isang Yin Shadow Doppelganger at dahil ang kanyang cultivation ay sapat na mataas, ang doppelganger na ito ay may isang tiyak na dami ng lakas sa labanan. Dahil sa katotohanan na ang espiritual na kahulugan ay pinigilan sa Purple Saint Ruins, hindi nila magagamit ang kanilang espiritual na kahulugan upang makita ang mga bagay sa malayo. Ang Yin Shadow Doppelganger ay may takip ng kagubatan at ang mga kabataang may mata ng agila ay magagamit lamang ang kanilang mata upang subaybayan siya. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Zhao Feng at may God's Spiritual Eye na nagpapahintulot sa kanya na hindi gumamit ng spiritual sense. Kung iyon ang peking katawan, kung gayon nasaan ang tunay? Nadama ng kabataang may agila na may mali. Kasabay nito ay bumulala si Lu Yuan na nakabantay. Magnanakaw. Nang ahas ka bang nakawin ang aming mga samsam sa digmaan? Shua. Isang asol na buhok na kabataan ang lumitaw sa tabi ng Blackpool Lightning Crocodile. Hihihi, nagtagumpay ang pag-agaw ng tigre palayo sa bundok. Tumawa si Zhao Feng at naglabas ng matalim na sandata at mabilis niyang pinutol ang Blackpool Lightning Crocodile at kinuha ang buto ng kidlat at palso ng puso ng tubig. Sa katunayan, ang Blackpool Lightning Crocodile ay pinutol na, ngunit ang mga nasamsam ay hindi pa nakuha. Napagtanto ito ni Zhao Feng at inilagay ang kanyang mga plano sa ideyang ito. Ngayon ang pinakamalakas na lalaking may mata ng agila ay mga 20 milya ang layo at si Li Xiao pati na rin ang nailigtas na si Qing Xiaoshuo ay mga 7 hanggang 8 milya ang layo. Si Lu Yuan ang pinakamalapit kay Zhao Feng at 2 hanggang 3 milya ang layo. Siyempre, hindi sapat ang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo lamang para takutin si Zhao Feng. Shoo shoo.
Mabilis na kinuha ni Zhao Feng ang buto ng kidlat at tibok ng puso ng tubig mula sa buwaya. Ang Blackwall Lightning Crocodile ay may malabong sinaunang bloodline at wala na sa Azure Flower Continent. Ang buto ng kidlat ng buwaya na ito ay isang nangungunang material para sa paggawa ng isang kidlat na elemental na sandata at dahil naglalaman din ito ng asensya ng kidlat, ito ay may parehong gamit tulad ng Lightning Mystic Stone ngunit mas mahusay. Ang pulso ng puso ng tubig ay maaaring may kinikilingan sa elemento ng tubig ngunit maaaring palakasin ang mga meridian ng isang tao at pagalingin ang mga nakatagong pinsala. Maaari din itong dagdagan ang mga katangian ng katawan ng isang tao pati na rin pagsamahin ang aking pundasyon. Ang puso ni Zhao Feng ay napuno ng kagalakan. Sa dalawang bagay na ito ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng isang buong antas. Nang ahas talaga ang brat na ito na nakawin ang aming gantimpala. Galit na galit ang mga kabataang may agila at ang mga kasama kaya halos mabaluktot ang kanilang mga ilong sa kabaliwan. King of Gods, Kabanata 371, Blackcliff Palace. Ang lalaking may mata ng agila at mga kasama ay lahat ay nagalit at halos lumuwa ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan si Zhao Feng na ninakaw ang kanilang mga samsam. Ang Blackwall Lightning Crocodile ay gumugol sa kanila ng maraming oras at pagsisikap upang patayin. Ito ay may malabong sinaunang bloodline sa loob nito at ang buto ng kidlat at pulso ng puso ng tubig ay bihira. Mabilis ang mga galaw ni Zhao Feng at mabilis na kinuha ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng buwaya. Ang bastos na ito. Si Li Xiao na nagpapagaling ay naramdamang nilalamon ng apoy ang kanyang puso at halos iluwa ang isang subo ng dugo. Ang mukha ng lalaking may mata ng agila ay pangit, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa galit. Ibaba mo ang mga gamit at hahayaan kitang mabuhay. Hiu. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa tatlong tao at naging isang arko ng kidlat na kumikislap sa malayo. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga tao mula sa Wind Snow Pavilion ay desidido na patayin si Zhao Feng hindi sana sila nalinlang. Kinuha ni Zhao Feng ang mga bagay na ito nang walang kasalanan. Kung may lakas siya ay hindi niya hahayaang mabuhay ang mga ito. Ang lalaking may mata ng agila at ibang nasa huling yugto ng True Mystic rank ay halatang hindi sumuko at hinabol mula sa likuran. Gayunpaman, ang bilis ay ang galing ni Zhao Feng at sa kanyang three-flowered treasured lotus, ito ay mas mabilis. Sa apat mula sa Wind Snow Pavilion, ang kabataang may agila lang ang halos hindi makasabay kay Zhao Feng, ngunit siya ang pinakamalayo dahil nalinlang siya. Pagkatapos tumakbo ng isang tiyak na distansya, inilagay ni Zhao Feng ang three-flowered treasured lotus at pagkatapos ay ginamit ang kanyang Yin Shadow Cloak para ay camouflage ang kanyang sarili at sumanib sa komplikadong terrain ng kagubatan. Para maging ligtas, inactivate pa niya ang kanyang bloodline power para lumikha ng dalawang Yin Shadow Doppelgangers para palaisipan ang mga hinahangad. Ang Yin Shadow Doppelgangers ay maaaring umiral sa maikling panahon at maaaring gumalaw kasama ang tunay na katawan. Sa sandaling ito ay nag-iisa, madali itong makita sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan ngunit sa Purple Sacred Ruins, ang espiritual na kahulugan ay mahigpit at mahirap matukoy kung ito ay totoo o peke hanggang sa ang isa ay naging malapit na. Pagkatapos noon, matagumpay na nakatakas si Zhao Feng at iniwan ang mga tao mula sa Wind Snow Pavilion na naging mga langaw na walang ulo. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay natagpuan sa paligid ng 10 figure na papunta sa direksyong ito mula sa 12-dosenang milya ang layo. Sa langit, isang itim na uwak na may madilim na pulang mata na puno ng lamig at kalupitan ang sumubaybay sa lupain ng 12-dosenang milya sa paligid. Unang nakita ng kakaibang itim na uwak ang mga tao mula sa Wind Snow Palace pagkatapos ay malamig na tumingin kay Zhao Feng ng may panghahamak. Tumalon ang puso ni Zhao Feng at naramdaman na ang itim na uwak ay hindi simple na mahahanap siya nito. Mukhang may ibang puwersa akong nababantayan. Isang mapanganib na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Zhao Feng habang tinitingnan niya ang itim na uwak pagkatapos ay ang pagsasara ng mga figure. Malinaw na ang itim na uwak na ito ay may talentong makakita ng napakalayo at kayang kontrolin ang bawat paggalaw sa loob ng 12-dosenang milya. Parehong si Zhao Feng at ang mula sa Wind Snow Pavilion ay hindi nakaligtas sa mga mata ng itim na uwak. Ito ay isang labanan ng stealth at pagsubaybay. Umalis. Mabilis na humiwalay si Zhao Feng mula sa pagsasara ng figure.
Mas gugustuhin niyang harapin ang mga mula sa Wind Snow Pavilion kaysa sa mga taong ito. Ang kanyang God Spiritual Eye ay mabilis na nag-scan sa mga figure na ito at nalaman na ang kanilang mga aura ay makapangyarihan lahat at mayroong malamig na enerhiya sa pag-iisip na naging dahilan upang si Zhao Feng ay hindi nang ahas na suriing mabuti. Matapos makalayo ng kaunti, tiniyak ni Zhao Feng na wala siya sa paningin ng itim na uwak. Ang pangalawang hakbang. Eye of the Heart. Nakalock si Zhao Feng sa itim na uwak sa kalangitan gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang mga butil ng invisible mental energy ay dumaloy sa kakaibang itim na uwak. Kahit na ang bloodline ng uwak ay hindi simple, sapat na ang mental energy ni Zhao Feng na malapit sa True Lord rank para kontrolin ito. Hindi ito ganap na nakontrol ni Zhao Feng dahil malamang na pumirma ito ng kontrata sa dugo sa may-ari nito. Sa ilalim ng impluensya ng Eye of the Heart, ginawa ni Zhao Feng na huwag pansinin siya ng itim na uwak. Sa makatuwid, sa isip ng itim na uwak na ito, hindi na target si Zhao Feng. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng hypnosis ngunit halatang nasa mas mataas na antas. Ang itim na uwak ay tumigil saglit sa hangin para sa isang o dalawang hininga bago ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga mula sa Wind Snow Pavilion. Mukhang nasa panganib ngayon ang mga henyo mula sa Wind Snow Pavilion. Si Zhao Feng ay walang naramdamang simpatiya. Kung gagawin niyang hindi pansinin ng lahat ang itim na uwak ay tiyak na mapapabantayan nito ang may-ari nito. Kasabay nito, 10 figure na nakasuot ng maitim na damit ay dumaong sa isang bundok na 20 hanggang 30 milya ang layo. Ang isa sa kanila ay isang matulis na mukha na kabataan na nakasuot ng itim na singsing sa ilong na may pangit na mukha. Nakasuot siya ng itim at gintong damit na may mga larawan ng buto. May kabuuang siyam kasama ang mga hugis ng tao at hayop. Sa tingin ko ay may bakas ng mental energy noon na nakaapekto sa itim na demonyong uwak. Inilagay ng matalas na mukha ng binata ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang habang ang kanyang berdeng bin na mga mata ay nagliliwanag sa puting apoy. Isang malabong itim na alon ang lumabas mula sa kanya hanggang sa 10 milyang radius. Ang mga hayop na nasa malapit kasama na ang mga nasa himpapawid ay likas na humiwalay sa kanila. Ang kalapit na peak na True Mystic rank figure ay nakaramdam ng malaking pressure. Brother Chigwei, na may bloodline power ng Black Demon Crow, paano ito may impluensyahan ng iba? Hindi ba ito ay ganap na maayos ngayon? Magalang nasabi ng isang kabataang singkit ng patpat. Nako, bale, tatapusin muna natin ang mga target. Ang mga taong ito ay may mga inheritance token at ang aura nito ay tila isang subordinate clan ng Pure Moon Spiritual Sect. Si Chigwei na matangos ang ilong ay tumango. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang mga kamay ay lumipad ang 5 figure. 2 sa kanila ang nasa pinakamataas na True Mystic rank, 3 huling yugto ng True Mystic rank. Ang bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa normal na napakahusay na kamangha-manghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering. Shua! 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 Ang 5 figure ay parang mga multo sa dilim na hindi nagtagal ay nagkulong sa lugar ang 4 mula sa Wind Snow Pavilion. Hindi maganda. Yan ang itim na demonyong uwak. Paparating na ang Blackcliff Palace. Umatras. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng kabataang may mata ng agila at na-tense. Blackcliff Palace. Nataranta ang 4 mula sa Wind Snow Pavilion at agad na umatras. Gayunpaman, halos napalibutan na sila ng Blackcliff Palace. Ang itim na demonyong uwak sa hangin ay biglang lumaki sa 2 o 3 yarda pagkatapos ay nagpatawag ng itim na usok at umatake. Ho! Isang kakaibang itim na usok ang bumalot sa lugar na kinaroroonan ng mga mula sa Wind Snow Pavilion. Dahil sa mga usok, nawalan ng direksyon ang nasa loob at nalilimitahan ang kanilang paningin. Ang itim na usok na ito ay naglalaman pa ng lason na lumikha ng mga ilusyon. Sa sandaling ito sa oras, si Zhao Feng ay naubusan na ng 12 milya at nagtago sa loob ng isang kagubatan habang sinisiyasat ang sitwasyon gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang itim na usok na pinakawalan ng itim na demonyong uwak ay nakaapekto pa sa God Spiritual Eye ni Zhao Feng, ngunit nakikita pa rin niya ang kabuoang eksena. Sa unang round ng pag-atake ay inatake ng itim na uwak ang pinakamahina na sina Qing Xiaoshuo at Li Xiao.
Buong tapang na pinrotektahan ni Li Xiao si Qing Xiaoshu ngunit humarap sa galit na pag-atake ng itim na demonyong uwak at dahil sa siya ay nasa usok, sa ilang palitan lamang ay nagkaroon ng ilang madugong sugat sa kanyang katawan. Ang 5 henyo mula sa Black Cliff Palace ay sumugod sa itim na usok. Mukhang wala sa Wind Snow Pavilion ang makakatakas. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Habang siya ay umaatres paminsan-minsan ay binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye upang manood. Hehehehe. Woo, boom. Mula sa lugar ng mga itim na usok ay nagmula ang mga kakaibang tawa at ang dagandong ng mga hayop. Tiningnang mabuti ni Zhao Feng at nakita ang isang tansong bangkay na halos 2 yarda ang taas na may mga linya ng pilak sa paligid nito. Bukod dito ay mayroon ding isang hayop na kasing laki ng isang maliit na bundok at isang itim na kalansay. Arg! Napasigaw si Li Xiao habang ang kanyang puso ay tinusok ng itim na demonyong uwak at nahulog sa lilim ng dugo. Nawalan ng malay si Qing Xiaoshu at sinunog ng natitira pang 2 ang kanilang True Spirit Chi habang baliw silang nakikipaglaban. Ilang sandali pa, si Zhao Feng ay nakalayo ng 100 milya mula sa itim na usok at hindi na niya malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Shua! Sa oras na ito ang mga itim na usok ay kumupas na nag-iwan sa likod ng ilang mga bangkay. Sa 4 mula sa Wind Snow Palace tanging ang pinakamataas na True Mystic Rank Eagle-Eyed Youth ang halos hindi nakatakas matapos sunugin ang kanyang True Spirit Chi at mawala ang isa sa kanyang mga braso. Ang natitirang 3 ay pawang namatay at ang kanilang mga katawan ay nasalanta. Ang pinakakumpleto ay si Qing Xiaoshu, ngunit ang kanyang balat ay puno ng pula at berdeng mga marka habang ito ay nakalantad. Kahit na para sa isang kalmado gaya ni Zhao Feng, nanlamig ang kanyang puso. Upang makumplito ito, ang Black Cliff Palace ay nagpadala lamang ng kalahati ng kanilang mga tao at sa 5, 2 o 3 lamang ang umatake. Nakakainis. Ang Wind Snow Pavilion ay mayroon lamang ganito karaming mga item. Ang chicks ay medyo magaling. Shua. Pinangunahan ng kabataang matangos ang ilong na si Chigwei ang 4. Ang itim na demonyong uwak ay masunuring umupo sa kamay ni Chigwei. Nabasa ko na ang alaala ng itim na demonyong uwak at may isa pang tao dito. Ang taong iyon ay hindi lamang nakatakas mula sa linya ng paningin ng itim na demonyong uwak at nasira pa ang puso ng uwak upang maiwasang masubaybayan. Ang boses ng matangos na ilong na kabataan ay parang galing sa libingan. Nang marinig ito ay nagbago ang ekspresyon ng iba. Paano ito posible? Bukod sa atin, ang Black Cliff Palace, sino pa ang may ganitong kakayahan sa Purple Saint Ruins at matagumpay na nakatago mula sa Bloodpact Crow ni Brother Chigwei? Kailangang malaman ng isang tao na ang kabataang ito na may matangos na ilong ay umabot na sa mga unang yugto ng True Lord rank at madali niyang mapapatay ang 4 mula sa Wind Snow Pavilion ng mag-isa. Bukod sa 10 True Lords, walang makakagawa ng Chigwei attack sa Purple Saint Ruins. Sobrang interesado ako sa taong iyon. Pero ang kakaiba, sa alaala ng itim na demonyong uwak, parang wala sa alinman sa 3 partido ang kanyang aura. Pinahabal ni Chigwei ang kanyang dila at labi ang kanyang pangit na mukha. Ano, may iba pa ba bukod sa 3 puwersa dito? Ang mga tao ay malinaw na hindi naniniwala dito. May kakaiba akong pakiramdam na parang pinagmamasdan ng taong iyon ang bawat galaw natin. Hihilahin ko ang taong iyon palabas. Puting multo ang mga mata ni Chigwei habang nakatingin sa malayo. Sa parehong pagkakataon, nakatakas si Zhao Feng ng mahigit 100 milya at bahagyang nakahinga ng maluwag habang nilinggan niya ang lugar na iyon. Sa puntong si Chigwei ay nagbabantay dito at ang mata ni Zhao Feng ay nakipagsalubong sa makamulto na puting mata ni Chigwei. Sa pangalawang ginawa niya ay naramdaman niya ang isang lamig na bumagsak sa kanyang mental energy dimension. Mayroon din siyang eye bloodline at isang espesyal na uri ng kontrol. Tumalon ang puso ni Zhao Feng at bagamat sigurado siya na hindi natagpuan ni Chigwei ang kanyang eksaktong lokasyon, alam pa rin niya ang kinaroroonan. Ito ay isang hindi nakikitang labanan sa pagitan ng mga bloodline ng mata. King of Gods, Kabanata 372. Pinadalang lumilipad. Gamit ang sobrang paningin ng God's Spiritual Eye, si Zhao Feng ay lumayo ng palayo sa mga tao ng Black Cliff Palace. Sa mga tuntunin ng paningin, walang nakahihigit sa God's Spiritual Eye ni Zhao Feng,
kabilang ang itim na uwak ng demonyo sa kalangitan na kabilang sa Blackcliff Palace. Gayunpaman, sa Purple Saint Ruins, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay pinaghigpitan din at nakaramdam ng matinding pagpindot pagkatapos ng 200 o higit pang milya. Sa daan ay napakaingat ni Zhao Feng dahil hindi lang ang Blackcliff Palace ang nasa paligid. Higit pa rito, ang mga guho ay lubhang mapanganib din. Naglakbay si Zhao Feng ng 4 hanggang 500 milya at sa wakas ay nakahanap ng tahimik at kalmadong lugar. Dadagdagan ko muna ang cultivation ko. Ang buto ng kidlat at palso ng puso ng tubig ng Blackwall Lightning Crocodile ay magpapadali sa mga bagay-bagay. Pumasok si Zhao Feng sa isang patagang kuweba. Sa mapanganib na Purple Saint Ruins na ito na walang nagbabantay at nagpoprotekta sa kanya, ang paglilinang sa pag-iisa ay lubhang mapanganib. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay pinakawalan. Alam niya ang ilang array at may ilang materyales kung saan nakagawa siya ng stealth array sa loob ng ilang milya. Gayunpaman, kahit noon pa man ay iniwan pa rin ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa labas ng mundo. Umupo si Zhao Feng na naka-cross-legged sa lupa at kinuha ang buto ng kidlat ng Blackwall Lightning Crocodiles. Isa itong malajade na buto na may paminsan-minsang pagkislap ng madilim na kidlat. Ang buto ng kidlat ay hindi lamang ang imbakan ng kidlat ng Blackwall Lightning Crocodile. Nilalaman din nito ang lalim ng kalikasan ng kidlat. Sa mga tuntunin ng halaga ang buto ng kidlat na ito ay mas mahalaga pa kaysa sa ibinigay sa kanya ng Lightning Mystic Stone na si Zhao Yufei. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang 2 kamay sa buto ng kidlat at isang True Spirit Chi na may kidlat ang lumitaw sa kanyang palad. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ni Zhao Feng ay kumislap ng kidlat at ang koneksyon sa pagitan niya at ni Lightning Yuan Chi ay naging mas malakas. Sa isang pag-iisip lamang ay maaaring ipatawag ni Zhao Feng ang Lightning Yuan Chi ng ilang beses, isang bagay na tanging ang mga nasa True Lord rank lang ang makakagawa. Walang kamalay-malay, ang mga kaliwanagan na nakuha mula sa paglilipat sa kalawakan ay pinagsasama sa Zhao Feng. Ang aking mental energy ay maihahambing na ngayon sa True Lord rank. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Sinimulan niyang sumipsip ng asensya ng kidlat sa loob ng buto ng kidlat at nagsimulang maunawaan ito. Dahil sa kanyang mataas na mental energy level, ang bilis ng cultivation ni Zhao Feng ay napakabilis, at nilinis ng Lightning Yuan Chi ang kanyang katawan at nilinis ang kanyang True Spirit Chi. Sa loob ng kalahating araw, nakapasok na si Zhao Feng sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Pagkatapos ng lahat, sa Sacred True Dragon Gathering ay medyo malapit na siya rito. At sa sandaling ito kalahati lamang ng buto ng kidlat ang nasipsip. Sa aking antas ng enerhiya sa pag-iisip, ang Eye of Illusion, Eye of Heart, Eye of Ice Soul ay tumaas lahat sa kapangyarihan. Gayunpaman, ang Lightning Fire God's Eye ay nagkaroon lamang ng kaunting pagtaas dahil nangangailangan ito ng True Spirit Lightning Flame sa katawan. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang natitirang kalahati ng buto ng kidlat at palso ng puso ng tubig ay maaaring tumaas ang pundasyon ni Zhao Feng at sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang True Lord rank na mental energy level, mayroon siyang 50% pagkakataon na maabot ang mga huling yugto ng True Mystic rank sa loob ng 10 araw. Gayunpaman, nagpa siya si Zhao Feng laban dito. Una, ang Purple Saint Ruins ay masyadong mapanganib at kung siya ay malas ay maaaring dumating ang mga henyo at matakpan ang kanyang cultivation. Masyadong mahaba ang 10 araw hanggang kalahating buwan at maaaring gamitin ni Zhao Feng ang oras na ito sa halip na tuklasin ang lugar at maghanap ng kapalaran. Pangalawa, ang mabilis na pagtaas ng cultivation ay nangangahulugan ng hindi matatag na pundasyon at ang lakas ng isang tao ay hindi tumaas ng husto kapag naabot ang mga huling yugto ng True Mystic rank. Bakit hindi gamitin ang natitirang kalahati ng buto ng kidlat upang pinuhin ang aking True Spirit Lightning Flame at gamitin ang tibok ng puso ng tubig upang palakasin ang aking mga meridian at katawan, upang magtakda ng matatag na pundasyon para sa hinaharap? Si Zhao Feng ay may matalas na kahulugan sa paggawa ng mga desisyon. Kung gagawin niya ito, tataas ang lakas ni Zhao Feng at lilikha ng mas magandang kinabukasan. Sa sumunod na araw, ginamit ni Zhao Feng ang asensya ng kidlat sa loob ng buto ng kidlat upang pinuhin ang kanyang True Spirit Lightning Flame at ang kapangyarihan ng kanyang True Spirit Lightning Flame ay tumaas ng maliit na antas.
Ang dahilan kung bakit pinili niyang dagdagan ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ay dahil ang kasanayang ito ay sumalungat sa masamang landas. Kung makikilala muli ni Zhao Fang ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace, magkakaroon siya ng higit na pagkakataon. Basag. Nahati ang buto ng kidlat at nahulog sa lupa. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at hinigop ang lalim ng kidlat na pinakawalan mula rito. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanyang lightning inheritance sa Mystic Flower Treasured Bible pagkatapos ay sinisipsip ang mga natural na batas ng kidlat mula sa Lightning Mystic Stone at buto ng kidlat, ang kakayahan ni Zhao Fang ay lumampas sa orihinal na limitasyon nito. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan ay nagbukas din ng mga mata ni Zhao Fang sa ibang mundo at ang kanyang mga kasanayan, ang antas ng enerhiya ng isip ay parehong tumaas. Sa loob ng kanyang isip, ang ikatlong palapag ng Lightning Inheritance ay lumiwanag at sa paligid nito ay sizzles ng kidlat. Naiintindihan ko ang karamihan sa Lightning Inheritance at pinagsama ang marami pang bagay dito. Nang imulat ni Zhao Fang ang kanyang mga mata ay lalong lumiwanag ang marka ng Lightning Mystic Flower sa kanyang noo. Upang maunawaan ang Lightning Inheritance sa antas na ito ay karaniwang nangangailangan ng paglilinang ng mga huling yugto ng True Lord rank. Ngunit si Zhao Fang ay nasa mga unang yugto pa lamang ng True Mystic rank ngunit mayroon pa ring lakas ng mental energy ng isang True Lord rank. Tungkol dito, pagkatapos ay nagsimulang kainin ni Zhao Fang ang Water Heart Pulse. Ang katawan ng Blackpool Lightning Crocodile ay napakalakas, at nasaksihan ni Zhao Fang ang apat na mga henyo ng Wind Snow Pavilion na inatake ito ng mahabang panahon bago ito pinatay. Kung medyo mas mabilis ang Blackpool Lightning Crocodile, malamang napatay na nila ito. Ang pulso ng puso ng tubig ay ang ubod ng malakas na katawan ng buwaya at pagkatapos kainin ito, maaaring mapataas ng isang tao ang lakas ng kanilang katawan at palakasin ang kanilang mga meridian. Walang alinlangan, hinati ni Zhao Fang ang mahinang itim na puso sa 3 piraso pagkatapos ay kinain ito. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay dahil sa takot niya na masyadong malakas ang enerhiyang nasa loob nito. Nakatuon si Zhao Fang sa pagpapalakas ng katawan noong siya ay nasa Ascended Realm at nagtiis ng maraming sakit. Gayunpaman, ang enerhiya sa loob ng pulso ng puso ng tubig na ito ay higit na kalmado kaysa dati at naglabas ng malamig na malambot na kapangyarihan pagkatapos nitong makapasok sa katawan. Sa proseso, naramdaman ni Zhao Fang na lumakas ang kanyang katawan at maging ang kanyang mga buto ay nagbago. Nakaramdam ng malaking epekto si Zhao Fang sa pamamagitan lamang ng pagkain ng unang piraso. Lumawak na ang kanyang mga meridian at maging si Dantian. Hindi masama, hindi masama. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang True Spirit Chi at sa paglaki ng mga meridian, naramdaman niyang mas makinis ito at nadagdagan ang bilis ng kanyang cultivation. Dahil hindi na nakatutok si Zhao Fang sa pagpapalakas ng katawan at ang kanyang katawan ay mahina na ngayon kumpara sa iba, ang Water Heart Pulse ay may malaking epekto sa kanya. Kung ito ay si Shi Chengtian kung gayon hindi magkakaroon ng labis na pagtaas. Ang paglaki ng kanyang dantian at pagtaas ng lakas ng kanyang laman ay nagpasiklab sa potensyal ni Zhao Fang. Nang kainin ang 3 piraso ay lumakas ang katawan ni Zhao Fang at tumaas pa ng kaunti ang kanyang cultivation. Ang pinakamahalaga, ang pundasyon ni Zhao Fang ay matatag na at nangangahulugan na ang bilis ng kanyang paglilinang mula ngayon ay magiging mas mabilis. Isang kamao lamang batay sa purong lakas ng katawan mula kay Zhao Fang ay maaari na ngayong pumatay ng isang mahinang true human rank. Matapos maubos ang buto ng kidlat at pulso ng puso ng tubig ay ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagpas siyang umunawa sa isa pang araw. Makalipas ang 2 oras. Naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang stealth array na may nararamdaman. Shua. Si Zhao Fang ay naging isang arko ng kidlat na naglaho sa kuweba at kasabay nito ay 3 maitim na figure na 2 milya ang layo ang lumapit sa kuwebang pinanggalingan ni Zhao Fang. Ang pinuno ay isang lalaking may itim na kadena na nakapulupot sa kanyang mga braso. Napakapayat niya at parang kalansay ng tao. Ang kanyang mga mata ay madilim at kumikinang na pula. Sa kaliwat kanan niya ay isang lalaki at babae. Ang dating ay isang malaking tao na may hawak na talam ng talas-talas na talam. Ang huli ay isang malamig na batang babae na may hawak na itim na lotus na may itim na ahas sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang magkasamang maglakad ang 3 ito, may dala silang malamig at madugong aura.
Kahit anong tingin mo sa kanila ay masasabi mong hindi sila sa matuwid na landas. Paano nahanap ng mga tao mula sa Blackcliff Palace ang lugar na ito? Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang kanyang landas ng pag-urong ay walang tiyak na direksyon at sadyang dumaan sa ilang mga mapanganib na lugar upang bantayan laban sa paghabol. Ang nangungunang lalaking may mga kadena ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank at ang kanyang aura ay medyo mas malakas kaysa sa lalaking may agila na mata mula noon. Ang lalaking may talas na talam at itim na lotus na babae ay parehong nasa huling yugto ng True Mystic rank at mas malakas kaysa Tantay Lanyo at Goddess Bingwei. Nandito na ba tayo? Isang napakaliit na kabataan sa maagang yugto ng True Mystic rank ay kailangan pang magsama-sama tayo, ang grupong Wicked Teeth. Sayang naman. Ang lalaking may matulis na talam ay umungal. Ang itim na ahas sa ilalim ng mga paa ng batang babae ay inilabas ang dila nito at itinuro ang kuweba ni Zhao Fang. Ang ahas na ito ay dalubhasa sa pagsubaybay at sinundan dito dahil sa aking aura. Ngunit paano nakumpirma ng mga tao mula sa Blackcliff Palace kung alin ang aking aura? Naunawaan ni Zhao Fang ang dahilan kung bakit siya natagpuan ngunit naguguluhan din siya. Sa puntong ito, lumapit ang grupo ng Wicked Teeth sa kuwebang kinaroroonan ni Zhao Fang at 3 espiritual na pandama ang nakalok sa lugar na ito. Nagpakita ng pagtataka ang 3. Walang tao sa loob ng kuweba ngunit ito ay mainit pa rin at puno ng lightning yuan chi. May mga yapak pa nga dito. Mula sa mga detalyeng ito ay masisiguro ng isang tao na hindi pa nakakalayo ang tao. Siguradong malapit lang siya. Namula ang mga mata ng nangungunang tao. Hindi maganda. Habang ang 3 ay malapit ng maghiwalay ay isang ugong ng kidlat ang tumunog sa kanilang likuran at kaagad na sumunod ay ang pagtawag sa lightning yuan chi. Naging tensyonado ang kapaligiran sa hangin na para bang may darating na bagyo. Ice Lightning Raging Dragon. Kumalat ang kidlat, at umihip ang malamig na hangin mula sa likuran. Bahagyang naririnig ang dagandong ng isang dragon. Sa pagkakataong iyon, isang magulong dragon na gawa sa kidlat at yelo ang sumisingil at pinatag ang lahat sa loob ng 100 yarda na radius. Boom! Bago pa man makita ng grupong Wicked Teeth ang figure ng malinaw ay dumating na ang dragon ng yelo at kidlat, at maaari lamang nilang i-activate ang kanilang mga sikretong diskarte para magdepensa dahil kailangan nilang umiwas. Bam bam bam. Ang 3 figure ay pinalipad, nag-iwan sa likod ng isang malaking butas sa lupa sa hugis ng isang dragon. Nabasag ang lupa, at tumaas ang itim na usok. Ang kuwebang orihinal na kinaroroonan ni Zhao Fang ay nawala at ang lugar na ito ay natabunan ng alikabok.